Tunay ngang kay ganda ng tulay na ito. Matatanaw mo ang mga naglalakiang gusali ng Binondo. Pero sa kabila ng kagandahan na ito ay ito ang bubungad sa inyo. Sandamakmak na mga bandalismo na nakasulat dito sa railings ng tulay na ito. Nakakalungkot na nakakagalit na bakit dito pa sa tulay nila ginawa ito. Kung titingnan natin sa malayo, ang tulay na ito ay napakaayos at napakaganda. Pero sa malapitan, ganito na ang inyong makikita. Ang tanong, wala na ba talagang disiplina ang mga Pilipino? Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman po tayo. At dito nga tayo mag-update sa Binondo Intramuros Bridge. Meron akong ipapakita sa inyo mga kababayan. Ewan ko lang kung anong magiging inyong reaction. Kasi ako nakakalungkot at the same time nakakagalit no, yung mga makikita ninyo ngayon dito. So bago yan, dito muna tayo sa may bahagi ng gilid nitong tulay papunta doon sa may Filipino-Chinese Park na ipapakita ko sa inyo ang mga ginawa ng ewan ko ba kung sino mga gumawa nito. Kapapangit naman ang mga kanilang ginagawa no. Yan, pansinin niyo mga graffiti no dito sa gilid mismo ng tulay na to. Sobrang dami na. Dati ko konti pa lang yan, ngayon talagang malala na. Sobrang lala na no, lalo na dun sa tulay mamaya makikita ninyo dun sa mismong railings. Nako, grabe. Yan makikita ninyo no, sobrang daming mga graffiti na mga pinturang hindi ko alam kung bakit nila yan ginagawa dito sa mga ganitong klase ng mga proyekto no, pader na kagaganda. Yan, pansinin nyo dito sa bahaging ito, matagal na tong naging concern, nawala na rin yung mga damo. The good thing is inaksyonan nila yung iba rito no. Nagpintura sila doon sa mga upuan, tapos yung mga damo na sobrang lalago ay inayos din nila no. At may mga nagbabantay naman po talaga dito. Sadyang meron lang mga nakakalusot na mga baluktot ang pag-iisip no. Kaya ito. So ngayon titingnan naman natin dito sa pabalik kung ano yung makikita natin. Ayan, pansinin nyo yung poste rito. Ayan, yung kulay asul, no? May nakasulat rin. So, kahit saan sa paligid rito ay meron kayo makikita. Ewan ko ba sa mga yan, no? Sa mga taong gumagawa niyan, kung lagi na lang sa may mga bagong proyektong itinatayo, hindi mawawala yan kinabukasan. Meron na yung mga ganyan, no? Sigurado mga papansin yung mga yan. Sa isip nila ay para sa kanila art yan. Pero para sa akin hindi yan art no. Dumi yan na nilagay lang nila dyan sa pader na yan. Kita nyo no, ayun no, meron pa nakalagay dito na Marcos Duterte no. Sumpa ng bayan, yun yung nakalagay doon. So grabe. Ayan no, makikita nyo rito mula dito sa pwesto ko, dun sa gilid ng tulay na to, paakyat dito sa Binondo Intramuros Bridge. Kahit nga dito sa pader, dito sa kanan natin, napakarami rin ho. Ayan no, sobrang dami. Kita nyo, di ba? Hindi naman mabasa. Kapapangit naman ng mga sulat. Nilagyan pa ng kulay. Lalong gumulo, no? Dapat sa mga ganyan, doon nila nilagay nila sa bahay nila, di ba mga kababayan? Doon nila sa bahay nila, sa pader ng bahay nila, no? Kaso nga lang, hindi mahuli-huli itong mga to, no? Ewan ko ba kung anong oras itong mga to umaatake ng paglalagay ng mga ganitong graffiting kapapangit naman, no? Siguro kapag walang mga nakatingin din na bantay, ay doon din nila ginagawa itong mga kalokohan nila na to. Ngayon naman mga kababayan ay aakyat tayo dito sa tulay na ito at meron tayong ipapakita sa inyo na malala rin na talagang magagalit kayo pag nakita ninyo. Dati nga ay na-cover din natin yung mga nawalan tornilyo rito. Pero parang sa tingin ko ay inaksyon na naman po no, at pati yung ibang railings dito ay natanggal. So nakita natin yung ibang tornilyo parang nalagyan na, napunan na yung mga tinanggal rito. Kaya good job po. Pero sa ngayon talagang may mga nakakalusot pa rin at ito naman yung kanilang ginagawa sa mga railings dito sa tulay nito ng Binondo Intramuros Bridge. Bago lang tong tulay na to. Mga
ilang taon, magdadalawang taon pa lamang itong tulay na to, pero ganito na yung nangyayari, no? Talagang naghihingalo na rin tong tulay na to pag pinatagal pa. Awan ko na lang kung anong magiging hitsura kapag nagpatuloy pa yung ganitong klase ng dudumi sa tulay na ito. So ipapakita ko sa inyo dun sa kabilang bahagi. Dito sa bahaging ito merong pailan-ilan na mga nakasulat, pero dun sa kabila dun talaga kayo magugulat. So tara at fast forward na natin. Alright guys, so nandito na tayo sa kabilang tulay. Dito tayo dumaan sa may part ng Binondo. So yan, makikita ninyo kung gaano karami, kung gaano kadumi na itong mga railings na to. Konti pa lang yan mga kababayan, lalo na dun sa taas. Papakita ko sa inyo. Tsaka pasensya na rin po, no? So dun sa inyo mga mababasa, kasi yung ibang mga nakasulat dito talagang hindi kaaya-aya, medyo may kabastusan, kaya pasensya na po, no? At yan, dito pa lang yan sa bunga, dito yan sa yung lakaran ng tao dito sa bahaging ito, na kapag dinaretso mo ay pupunta ka po ng Intramuros. So yan, kita nyo, no, mga kababayan, daanan to ng mga estudyante, ng kahit sino man, at naging tambayan na rin to ng mga, lalo na yung mga gustong yung mga namamasyal rito umaga hanggang gabi. May mga namamasyal rito, may mga tumatambay, lalo na sa gabi dyan maraming tumatambay kasi nga hindi mainit. Yun nga lang, yan, makikita ninyo may mga nakakasalisi na mga, hindi ko alam kung ito ba ay gawain ng mga kabataan siguro or meron ng edad, so hindi natin alam. Ayan, no, kita nyo, no, sobrang pangit, sobrang dumi ng tingnan, no, ng railings na to. Nakakahiya kapag meron tayong mga turista na bibisita at gusto ring magpa-picture sa tulay na to. Ayan, may nakalagay pang I miss you love, oh. Ayan, no, hindi ka nun mahal. Ayan, diba? Kita nyo, no? Sayang. And hopefully ay sana ma-actionan din ito. Alam ko may mga nagbabantay naman po dito. Meron tayong mga kapulisang nagbabantay rito. Yun nga lang, talagang meron at merong nakakalusot. Kapag walang nakatingin, doon sila umaatake ng pagsusulat ng mga ganitong kung ano-anong pinaglalagay nila dito. Mga pangalan ng mga crush nila, mga Facebook name nila, dito nila nilalagay. So grabe talaga, kita nyo, no? Isang kumpol ng pangalan yung mga nakalagay rito. Kaya naman talaga ay nakakagalit at sobra na itong ginagawa nila rito. Hindi na natin nakita, no, yung mga tornilyo. So sa tingin ko parang nilagyan na nila kasi delikado rin yan kapag naubos yung tornilyo rito. Baka mamalay tayo, itong mga railings na to wala na, gumuho na. Kaya sobrang delikado rin yan. Okay, so fast forward tayo mga kababayan. Nandito na tayo sa may mismong tulay. Ayan, pansin po ninyo, no, may pulis po na nagbabantay rito. So good job po sa iyo, sir. At yun, ito na, makikita nyo. Sobrang dami, no? Nanlilimahid. Sobrang talagang napuno ng sulat itong bahagi na to. Ito kasi yung part na talagang tinatambayan ng mga tao kapag kagabi maraming tumatambay rito. Ayan, no? Siguro kapag wala ring ilaw itong tulay, dun sila umaatake, no? Kasi minsan po walang ilaw to, minsan naman may ilaw. Kapag walang ilaw, madilim po, no? So siguro dun umaatake yung mga kulukoy na hindi ko alam kung anong mga pinagagawa nila, kung anong naiisip nila, kung bakit nila dito pa ginagawa sa tulay yung mga ganyan, no? Kita nyo, no? Napakarami. As in, napakarami. Ang ganda pa naman ng view ng tulay na to. Kitang-kita mo ang Ilog Pasig, itong Binondo, yung mga naglalaki ang gusali rito. Imagine mo, no, mayroong tulay tapos karto napakaganda ang design. Parang wala to sa Pilipinas kapag nandito ka. Yun nga lang, kapag kalalapitan mo, talagang makikita mo yung mga nakasulat dito na napakadumi at napakasakit sa mata talaga. Ayan, no, kita nyo, no. Ayan, no, hindi lang siya basta dumi, no. Pag nilapitan mo talagang sobrang pangit. Meron pa nga tayong nakita dito sa may mismong labas ng railings na to. So hindi ko alam kung paano nakapunta yung doon. Siguro mala Spider-Man. Doon pa naglagay ng graffiti, no, ng mga sulat-sulat. Hindi ko lang napakita. Ayan. So kapag dinaretso mo po ito, ang labas mo niyan ay dito na sa may Intramuros. Kita nyo naman yung view mga kababayan, di ba? Napakaganda. Tapos gaganunin lang nila. So ewan ko na lang. Ang tanong nasa na talaga ang disiplina ng mga Pilipino, especially sa mga kabataan ngayon? Nasaan na, no? Nasaan na ang disiplina? Meron pa bang natitira, no? Kasi ang disiplina dapat sa bahay nagsisimula.
dapat sa bahay yan sinisimulan ang disiplina. Pero sa ngayon, nasaan na, di ba? Kita nyo naman yung nag-viral na teacher. Kahit ako, hindi ako nagalit dun sa teacher eh. Kasi alam kong talagang nangyayari yan sa marami. Nagkataon lang na naka-live at naipalabas, no, at na marami nakapanood. Buti na lang at siya ay talagang naunawaan din siya ng Secretary ng Education na si Vice President Sara Duterte at hindi na siya pinatawan ng parusa. So yun, 'di ba? Nasaan na ang disiplina ngayon ng mga kabataan na dapat ay sa tahanan itinuturo at nagsisimula. Yun lamang po mga kababayan at maraming salamat. Ano po ang inyong reaksyon sa inyong nakita ngayon dito? Comment down below po kayo. Thank you and God bless.